Noong Miyerkules, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang mga senador ukol sa kung saan dapat ikulong si Bryce Hernandez, dating assistant engineer ng Bulacan 1st District. Ayon kay Jaime Santos, sa 24 oras, inilipat si Hernandez sa Custodial Center ng Philippine National Police, PNP, matapos niyang hilinin sa Kamara na huwag siyang ibalik sa pangangalaga ng Senado. Ito ay kasunod ng kanyang mga pahayag na nag-uugnay kina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa mga hinihinalang kickback sa flood control project sa Bulacan. Gayunpaman, tumutol ang ilang senador sa hiling ni Hernandez, kabilang na si Rodaze Marcoleta. Hindi dapat natin baguhin ang patakaran. Iminungkahi ko, Mr. President, na ibalik siya agad sa custody ng Senado, hindi lamang dahil ito ang kondisyon na ibinigay nyo, kundi para alisin ang impresyon na hindi siya ligtas dito sa Senado, paliwanag ni Marcoleta. Sabi ni Senate President Vicente Soto III, kahit nasa ilalim ng PNP custody si Hernandez, mananatiling nakatutok ang seguridad ng Senado sa kanya. Tinawagan ko si Speaker Martin Romualdez para itanong kung ano ang balak niya dahil hindi natin maaaring hayaan iyon. Kung iiwan namin siya sa inyo, para na rin naming pinawalan, aniya. Samantala, nag-alala ang Senate Minority Bloc na ang lower chamber ang may mas malaking kapangyarihan sa usaping ito, kaya't pinansamantala ang plenary session. Pagkatapos ng matinding debate, nagmungkahi si Estrada na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail na sinang-ayunan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri. Pinahintulutan iyon ni Soto matapos walang umangal na senador. Nabanggit naman ni Terry Ridon, co-chairperson ng House Committee on Infrastructure, na mas ligtas si Hernandez sa custody ng Senado. Sa kabilang dako, nagpakita ng intensyon si Panfilo Lacson, bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, na magsagawa ng internal cleansing matapos masangkot ang isa sa kanyang staff na si Beng Ramos sa mga kontrobersyal na proyekto. Baka kailanganin ko ring magsagawa ng sabay-sabay na internal cleansing habang nagtratrabaho, na isasalang-alang ni Lacson. Nagsalita rin si Estrada ukol kay Ramos na nagtanggol na wala siyang staff na may pangalang iyon. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. Wala talagang ganong tao na na-employ, iyang pagkampi niya. Ang balitang ito ay orihinal na nailathala sa GMA News Online.